Ang unang ginawa ko bilang bagong CEO, ay isa-isang pinunit ang damit ng lahat ng babaeng sekretarya. Dahil gusto kong suriin, kung may nakatatak na guwanyen sa kanilang likod. Pagkatapos, inimbitahan ko ang pinakamahusay na babaeng tattoo artist ng Longwo. Hinihiling ko sa kanila ngayong gabi, na punuin ang aking katawan ng mga bawal na tattoo. Sa kaliwang braso Diyos ng kasamaan, sa kanang braso Anghel, sa dibdib mga Calabash Brothers, sa likod Doraemon, sa kaliwang kwitan walang ulong Xingtian, sa kanang kwitan tatlong dalisay. Kahit ang aking maliit na bagay ay palibutan ng gintong pamalo, dahil hindi magtatagal, bababa ang pulang buwan sa buong mundo. Magbabago ang langit at lupa, lahat ng nilalang ay magbabago. Ang hamak na mga langgam, sa isang iglap magiging daang metrong dambuhalang hayop, kahit isang damo magiging dambuhalang puno. Maraming tao ang magiging pagkain, ngunit ang may tato ay natakot ng matuklasan. Na pati tato sa kanilang katawan ay nagising. May nagpatato ng 10 hari ng impyerno, naging Panginoon ng lahat ng multo. May nagpatato ng banal na kilin, naging banal na hayop na nagbabantay sa isang panig. Ngunit ako sa nakaraang buhay, dahil walang tato sa aking katawan, naging pinakamababang antas na parang alagang hayop. Ngayong muling isinilang sa panahon ng katapusan. Sa unang 2 buwan, gumastos ako ng napakalaking halaga para anyayahan ng daan-daang pinakamahusay na tattoo artist sa mundo. Ngayon ako ay nakatayo sa bintana, nakatingin sa bughaw na kalangitan. Napabuntong hininga na ngayon ko lang ito masisiyahan. Sa pagdating ng madaling araw ng Hunyo 1, buong mundo mababalutan ng makapal na ulap-usok. 2 buwan na lang bago ang pagbabago ng langit at lupa. May oras pa para magtayo ng malaking silungan. Kapag dumating na ang pagbabago, lahat ng nilalang ay magiging napakalakas. Halos wala nang tirahan ang mga tao. Sa simula ng katapusan pinakamahusay ang paggawa ng silungan. Pagkatapos kinuha ko ang aking telepono. Tumawag ako, hello. Chairman, ano po ang inyong utos? Mula sa kabilang linya narinig ang boses ng isang nasa katanghaliang lalaki. Siyasatin ninyo para sa akin. Kung may malaki at abandonadong kulungan sa lungsod Longjiang, na ibinenta matapos pumanaw ang aking mga magulang. Ang Hengyu Group ay nasa maraming larangan. Isa rito ang real estate. Ang kausap ko ngayon, ay ang general manager ng real estate na si Wukon. Sa aking nalalaman may 2. Isa sa disyertong kanluran ng lungsod. May mahigit 500,000 metro kwadrado ang lawak. Mas malaki pa sa Tiananmen Square ng Beijing. Mukhang galing pa noong nakaraang siglo. 3000-1568-0900. Kasalukuyang presyo ay 700 milyon. CG008080 ito na ang isa pa. Yung isa pa ay siya na. Pinutol ko ang paliwanag niya. Ang tigang na kanlurang lugar ay sobrang angkop. Chairman, nais po ba ninyo? Narinig ang nagtatakang tinig ni Wukon. Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Makipag-ugnayan agad sa namamahala ng kulungan. Bilhin ang kulungang ito sa pinakamabilis na paraan. Pagkatapos simulan ng konstruksyon, ang pader ay hindi bababa sa 100 metro ang taas. Kapal ay hindi bababa sa 2 metro. Gawin mula sa bakal at konkreto. Ganon din ang sahig. At takpan ng bakal na plato ang ilalim at ibabaw. Ang layunin ko ay magtayo ng malaking silungan, mga suklay at iba pa. Kailangang sapat para sa libo-libong tao sa loob ng 3 taon. Kung mas marami mas mabuti. Alam mo na ang gagawin. Nalito sandali si Wukon sa kabilang linya. Chairman, tinansya ko lang. Kung itatayo ayon sa sinabi ninyo, kasama ang 700 milyon sa pagbili, kailangan pa ng 30 hanggang 40 milyon. Bibigyan kita ng 100 bilyon. Tapusin mo sa loob ng 50 araw. Kung kulang ang 100 bilyon, tawagan mo ako anumang oras. Tandaan mo, gawin mo itong parang muog ng katapusan ng mundo. Hindi problema ang pera, sa kumpanyang iniwan ng aking mga magulang, at sa sarili kong yaman. Para sa akin ang pera ay hanay lamang ng numero. Bukod dito matapos magbago ang langit at lupa, upang patatagin ng United Nations ang sitwasyon, paglalabas sila ng iisang pera sa kalakalan. Sa panahong iyon tanging ginto at katulad nito ang may halaga. Naplano ko nang ibenta ang Hengyu Group. Gamitin ang natitirang pera upang bumili ng mura. Ginto, sapat na po ang sinabi ninyo, Chairman. Basta handang gumastos ng walang pagsisisi. Ako mismo ang magbabantay sa proyekto. Sa loob ng 50 araw ipapakita ko sa inyo. Isang matibay na muog ng katapusan ng mundo. Sa panig ng Departamento ng Pananalapi, bibigyan kita muna ng karapatang gumamit ng 100 bilyon. Isagawa mo ito, kung mas mabilis mas mabuti. Matapos sabihin ito ibinaba ko ang tawag. Natapos na ang usapin tungkol sa silungan. Ngayon naghihintay na lamang ako sa pagdating ng mga pinakamahusay na tattoo master sa mundo. Pagkatapos umupo ako sa marangyang sofa, naghahanap online kung aling mga tattoo ang pinakamalakas. Sa huli pinili ko ang 10 pinakamalakas na demonyong tattoo. Kapag inukit ang mga tattoo na ito sa katawan, kapag nagising ang mga tattoo sa pagbabago ng langit at lupa, hindi ko man lang maisip kung gaano kalakas ang kapangyarihan. Naalala ko sa nakaraang buhay, ang mga may tattoo ng Asher Dragon at Kilin, ay tumayo sa tuktok ng planetang ito. Ngunit may mga halimaw na kayang makipaglaban sa kanila.
Sa bundok Kunlun may isang gintong guhit na ahas. Sa isang taon naging Joe Dragon. Sa 2 taon naging tunay na dragon. Sa 3 taon nag-evolve bilang gintong dragon. Sa bundok Eme may isang haring unggoy. Napakalakas at walang katapat. Lahat ng unggoy sa mundo ay nasa kanyang pamumuno. Pagkatapos ng pagbabago ng langit at lupa, ang mga mababangis na hayop ang naging tunay na Panginoon ng mundo. Hindi mabilang na dambuhalang hari ng hayop ang nagsimulang maghasik ng takot. Sa simula, umaasa ang tao sa makapangyarihang sandatang nuclear. Sa huling yugto umaasa sa mga superhuman na tagapagtanggol. Sa dapit hapon isang itim na marangyang business car. Dahan-daang huminto sa parking sa labas ng villa. Bumukas ang pinto ng passenger seat. Unang nakita ay isang babaeng nakasuot ng propesyonal na suit. Matangkad ang tindig. May mahaba at wine red na buhok na sexing babae. Bumaba rin mula sa likuran ng isang nasa katanghaliang banyaga. Ginoong Anil pakisunod. Lumapit si Su Qingyu at gumawa ng magalang na galaw ng pag-anyaya. Sinuri ni Anil ang paligid. Pagkatapos ay naglakad patungo sa villa. Sa oras na iyon alam ko na sa pamamagitan ng AI alert na dumating na si Su Qingyu at ang iba pa. Pagkalipas ng ilang sandali, nakasuot ako ng itim na pajama at pumunta sa sala. Chairman ito si Ginoong Anil. Sikat sa buong mundo na tattoo master. Pagandang araw Ginoong Go. Tumayo rin si Anil. At ngumiti habang iniabot ang kamay. Iniabot ko rin ang aking kamay. Pagkatapos ay umupo ako sa sofa sa tapat. Tiningnan ako ni Anil. Diretsahang nagsalita at nagtanong Ginoong Go. Anong uri ng tattoo ang nais ninyo? Tumingala ako at bahagyang ngumiti. Kailangan ko ng 10 tattoo. Ang una ay Rahu. Yama masamang Diyos itim na dragon kamatayan Azura. Diyos ng kailaliman bungo dakilang Santoneza. Ginoong Go hindi ko alam kung kayo ay mapamahiin. Ngunit iginiit ninyong ipatato ang mga ito. Kahit si Anil na maraming karanasan ay nabigla. Tungkol sa mga tato na aking binanggit. May malalim din siyang kaalaman. Humigop ako ng tsaa. Kailangan mo lamang mag-focus. At ibigay ang pinakamahusay sa pagtato. Kung kaya itong supulen. Akin na iyon. Dahil sinabi na iyon ni Ginoong Go. Hindi na ako magsasalita pa. Napagod kayo sa biyahe. Pagpahinga muna ngayong gabi. Bukas tanghali tayo magsisimula. Sang-ayon ba kayo tumango si Anil? Kinahapunan sa labas ng aking silid. Tahimik na naghintay si Su Qingyu. Nang lumubog ang araw sa dapit hapon. Saka lamang bumukas ang pinto. Lumabas si Anil mula sa silid. Kumusta po? Nang makita ito ni Su Qingyu. Lumapit siya at nagtanong. Tumango si Anil sa kanya. Binibining Su, perpekto ang pagkakaukit ng tato ng inyong chairman. Ito ang pinakapokusadong pagkakataon sa buong buhay ko. Hiniling ni Ginoong Go na ukitan ka rin ng tato. Nang marinig na pati ang chairman ay ipapaukit. Napatigil si Su Qingyu. Kailangan mong magpatato. Lumabas ang mahigpit kong tinig. Habang naririnig ang mahigpit na boses. Walang nagawa si Su Qingyu kundi pumayag. Ukitan mo ako sa braso. Isang babaeng rakshasa. Hindi pa tapos ang kanyang salita. Ay pinutol na siya ng aking tinig mula sa silid. Napatigil si Su Qingyu sa kinatatayuan. Sa huli ay wala ring nagawa kundi tumango. Maya-maya ay lumabas ako ng silid na hubad ang pang-itaas na katawan. Makikita na punong-puno na ng tato ang aking katawan. Sa oras ng paggising ng tato, habang mas malakas ang tato na inukit, mas matindi rin ang sakit na mararanasan. Sa dami ng tato sa aking katawan, maaaring sumabog ang aking katawan at mamatay. Sa nakaraang buhay hindi ako isang superhuman. Alam ko lamang na masakit ang proseso ng paggising. Ngunit ngayon ay handa na akong isugal ang lahat. Kung hindi magtagumpay ay mamatay. Bandang 9:00, pinauwi ko na si Anil at ang iba pa. Sa loob ng silid si Su Qingyu ay nakatingin sa akin. Hindi niya maunawaan ang aking mga ginawa. Hindi magtatagal ay magpapasalamat ka sa akin. Tiningnan ko siya ng sandali. Pagkatapos ay tumalikod at umalis. Ang pagpapaukit ko sa kanya ng tato ay dahil na rin sa 6 o 7 taon niyang pagsunod sa akin. Masasabi kong isa siyang mapagkakatiwalaan. Pagbalik ay sabihan ang Finance Department. Bigyan si Wuko ng karapatang gumamit ng 100 bilyon. Nang marinig ito, nais pang magtanong ni Su Qingyu. Ngunit hindi ako kailanman mahilig magpaliwanag. Mabilis akong naglakad pasulong. Mabilis lumipas ang panahon. Sa isang iglap dumating ang Mayo 1 araw ng paggawa. Sa araw na ito kasabay ng proyekto sa kulungan. Mahigit 20 araw ng tuloy-tuloy ang konstruksyon. Maraming online media ang nag-uulat ng balita. Mayroon pang maraming streamer na nagla-live. Libo-libong manggagawa ang salaitan sa trabaho araw at gabi. Sa loob lamang ng 28 araw natapos na ang mahigit 2/3. Sa ganitong bilis, kung walang aberya, sa loob pa ng 10 hanggang ilang araw ay matatapos na. Iniisip ng karaniwang tao na ang mga mayayaman ay may sobrang pera na walang mapaglagyan. Walang nag-iisip na paparating na ang isang sakuna. At wala akong pakialam sa mga usapin sa labas. Sa loob ng 1 buwang ito, patuloy akong nag-eehersisyo. Sa nakaraang buhay narinig ko na rin. Kapag nagising ang tato at mahina ang katawan, maaaring hindi kayanin at mamatay. Kailangan kong sa loob ng 2 buwang ito, ihanda ang sarili sa pinakamainam na kalagayan. Sa sandaling iyon, may dumating na mensahe sa aking telepono. Pagtingin ko sa telepono, may nakitang pumasok na isang malaking halaga.
Umaabot ito sa mahigit 700 bilyon. Kasabay nito tumawag si Su Qingyu at nang masagot, narinig ko ang kanyang boses na tumatawag ng chairman. Nakuha ninyo na ba ang pera? Mahinang umuo ako. Nasiyahan akong sabihin na maayos ang pagkakagawa. Bumalik ka na. Chairman si Su Qingyu ay nag-atubiling magsalita, ngunit sa huli ay sinabi rin niya. Sa kanyang pananaw, ang nakikita lamang niya sa akin ngayon ay pagbagsak. Bukod pa rito, ang panig na bumili ng Hengyo Group ay nag-alok sa kanya ng mataas na sahod upang manatili. Isa siyang taong ayaw magpatalo. Isang babaeng walang puso, manatili sa isang lalaking kayang ipagbili ang iniwang ari-arian ng magulang. Gumastos ng mahigit 100 bilyon para magtayo ng isang lugar na walang silbi. Ang sahod mo noong nakaraang buwan ay padadala ko sa iyong card. Mahinahon kong sinabi, at walang emosyon na ibinaba ang tawag. Umalis si Su Qingyu, walang kahit kaunting epekto sa aking damdamin. May kanya-kanyang hangarin ang tao. Kung aalis ka ngayon, at gusto pang bumalik balang araw, iyon ay panaginip na lamang. Sa sandaling ito, boss, sa labas ng villa, pumasok ang isang matipunong lalaking nakasuot ng itim na suot. Inangat ko ang tasa ng tsaa, at nagtanong kung maayos bang natapos ang gawain. Boss, hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Tumawa si Zhao. Mahigit 100 kapatid natin ay may demonyong tato na. At ang mga kapatid na ito ay pawang mga ulila. Walang anumang alalahanin. Lubos silang tapat sa iyo, boss. Pagdating dito, ibinalya niya ang boses, boss. Darating na ba ang katapusan ng mundo? Tama, hindi ko siya pinagtakpan. Dahil siya ay kapatid na nag-alay ng buhay, na minsang samalo ng saksak para sa akin. Kaya pala napakalaki ng mga galaw mo, boss. Ano ang kinalaman nito sa mga tato? Malalaman mo pagdating ng oras. Xiao upang maiwasan ang aksidente. Dalhin mo ang mga tao at bantayan ng mabuti ang proyekto sa kanlurang bahagi. Pinakamainam na matapos ito sa loob ng 10 araw. Pagkatapos ay gugugol pa ng ilang araw sa pagdadala ng mga supply. Mariin tumango si Zhao, boss. Mauuna na ako. Pagkatapos niyang umalis tumawag ako sa isang misteryosong numero. Xiao Zeng, nitong 1 buwan. Malaki talaga ang naging galaw mo. Kakakonekta pa lamang ng tawag. Ay may isang matandang boses na agad nagsalita. Hindi ako nag-atubiling gumastos ng malaking halaga para magtayo ng malaking silungan. Halos buong bansa ay nakaalam na. Patawad na holaw. Magalang kong sinabi. Pagkatapos ay dumiretso ako sa pakay. Gusto kong bumili ng ginto na nagkakahalaga ng 1,600 bilyon. Maari mo ba akong tulungan, holaw? Para saan mo gagamitin ang napakaraming ginto? Hulaw, sana ay huwag ka nang magtanong. Habang nagsasalita ay direkta akong naglipat ng 10 bilyon sa kanyang account. Walang mas nakakaalam kaysa sa akin, na ang perang ito sa oras ng pagdating ng sakuna at iisang pera ay babagsak ng husto ang halaga. Sige, tutulungan kita. Marahil ay nakita niya ang mensahe ng pumasok na pera. Kanina ay nagtatanong pa siya. Ngayon ay agad siyang pumayag. Maraming salamat, holaw. Kaya ba itong ayusin sa loob ng 1 linggo? 1 kamay ginto, 1 kamay pera. Sabay na palitan. Matapos magpalitan ng ilang walang saysay na usapan, saka ko tinapos ang tawag. Mabilis ang paglipas ng oras. Sa isang iglap dumating ang Mayo 28. Sa kanlurang disyerto ng lungsod ng Longjiang, gumastos ng halos 100 bilyon. Isang malaking silungan na may lawak na mahigit 500,000 metro kwadrado. Parang isang maliit na lungsod na nakatayo rito, nagbibigay ng napakalakas na impresyon sa paningin. Ang makapal na pader ay higit 600 metro ang taas. May kapal na mahigit 20 metro. Sa bawat pagitan, may nakatayong mga wind turbine na gumagawa ng kuryente. Sa mataas na himpapawid, saklaw ng power grid, upang maiwasan ang pag-atake ng mababangis na ibon. Sa ibabaw ng pader ng lungsod, nakapirming inilagay ang napakaraming solar panel. Hindi lamang ang pader ang gawa sa reinforced concrete, maging ang sahig sa loob ng silungan ay ganoon din. Maging ang ilalim at ibabaw ay binalutan ng makapal na bakal. Matapos ang pagbabago ng langit at lupa, maliban sa mga may tato, lahat ng bagay ay mag-e-evolve. Ang mga daga at langgam ay magiging lubhang mapanganib. Sa loob ng pader pagmasdan, makikita ang magkakatabing mga gusali, sapat upang mabuhay ang 10,000 tao. Diyos ko, anong laki ng estrukturang ito? Ang pinakamayamang tao sa Longjiang ay nagtayo ng ganitong silungan. Ano ba ang binabalak niya? Balita na ipinagbili na niya ang Hengyo Group. Posible bang dumating na ang wakas ng mundo gaya sa nobela at pelikula? Sa paligid ng silungan ay maraming streamer at mga taong dumayo mula sa malayo upang makiusyoso, habang nakatingin sa napakalaking estrukturang ito.